po ngayong araw ay magtatanghal po para sa filibusterismo po. Ngayon bago po tayo magsimula ay nais ko lamang po kayong paalalahanan upang magkaroon po tayo ng matiwasay na presentasyon. Una po ay pakitado po ating mga cellphones. Huwag po tayo makikipag-usap lalo na po sa katabi natin. Huwag po tayo mag-ingay. Iwasan po natin na ang tumayo. Ngayon po ay aniyahan ko po rin tumayo pag manalangin tayo lahat. Ito po ang ating mga ulo at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na inyong itinataloog sa amin. At dumating na rin ang araw ng aming pagsusunta para sa Section 30. Gabayan niyo po ang aming presentasyon at gabayan niyo po kami lahat para po kami maayos ang ating pagtatahal ng makalaw. Salamat. Salamat, maraming salamat. Sigaw mo sa hangin. Tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Ako'y nagbalik upang ibagsak pa sa bang pamahalaan. Pagaliin ang kanilang pagkatira kahit dumanak wala ng mulo. Ako si Sino. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Ako si Basino. Nalalaman din niya, mas pinili ko pa ako ang masala kaysa masala ang ahos binigay sa akin. Ako si Sophia. Mabuti pa'y matagunan na ang bawa kaysa magkaroon ng kakadirin balon. Ako si Dolores Rodriguez. Kung mapaamo ang mga Pilipino, kailangan nililitin sa kanila araw-araw na wala silang kakayahan. At ako si Don Gusto. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Narating mo, mabinig ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Oh, oh, oh. Sabi lang. Tara na po tayo. Anong ginagawa niyo dito? Nakakatuwa kayo ng isla. O siya, sige na kayo. Napakatirig ng araw. Hindi mo ba narinig ang sakong tugon? Napakatirig ng araw. Mabuti ba? Para mag-iwag kayo. Samahan niyo na lamang ako. Bukong mo sa amin. Sino ba ako? Ako inagagastos sa isang parangal na kami. Napakahaba ng aking pangalan kung kayo. Subalit, dahil kayo ay mga tawagin ko wala naman po Pinoong basta yan. Samahan niyo na ako upang ang nobelang ito ay nilalat kong El Filibustero. Sa puhalan ng para magpaporma ko sa itong bakit pagtumulan ko. Kapitana? Bakit tumutungo sa dako yan ang iyong pangamahal na taga-timon? Ugali ng kapitan ang mabagal ang salita. Palahating tulin ang makina. Aba, palahating tulin. Bakit hindi buong tulin? Maglalagay tayo sa mga palahating. Kilala si Doc Victorina sa kanyang mga kaprisan. Walang kwenta. Sana yung tao. Wala po. Hindi! Narinig ko! Wala po matatapos. Graduate po.
ako'y makagago tungkol sa mga gawain ng obras ni Puerto. Alam ba ninyo kung ano ang mga scientist sa website? Nariyan ang 20 dekado ko na pinipasang pagkamali. Dad, hindi nga sana sasabihin ko. Bakit ito ang si Benson? Pero hindi rin sabihin na wala kayong katwiran. Ang kasamaan ay nasa lawa. Ang mga naroon ay nagtinginan habang tumulong si Simon. Ang pagkamutan ay napakaganda. Bakit hindi pa naisip ng kahit ang sino? Lumingon ang lahat. Ingat siya. Ang pagkamutan ay napakadali at walang nagkasasino. Bukas ay sanduin ka ng busan mula Hilo hanggang Maynila. Kamhamagha ang bulbati. At inaprubahan ito ng lahat. Oo, di mong Simon. Ngunit marami sa labi ang magagastos. Ay di ko ganun ay sirain. At ang babayad sa mga kamigawa, Huwag silang bayaran. Gamitin ang mga bilanggo. hindi pa din sapat, di mong Simon. Pagawain ang mga bilanggo ng sapit na paggawa sa loob ng 15 araw. Ngunit, Ginoong Simon, Doon sa studio, manalig kayo sapagkat dito lang matapos ang mga gawain. ngunit ganyan ang pamamaraan kaya nagkaroon ng sanhi ng kaguluhan. Doon sa studio, kaguluhan. Bakit? Nag-ibagsik ba ang Egypt? Ngunit ang kahirapan ay hindi lamang Egyptudyo ang inyong kakaharapin. Ngunit doon sa studio, ang panahon ngayon ay malayo na. Ngunit nagimagsik na noong araw. Wala-wala, ang nasabi ay nasabi. Ngunit ang lahat ng kasamaan ay bunga ng hindi pagtanong sa mga tao. Pero ang niyang pamilya. Naganap ako ng panukala, ngunit hindi ito tinanggap. Nakakita na ba kayo ng mga pato? Nakahuli kami sa lawa. Ngunit hindi ang patong bukod ang aking tinutukoy, Renza. At tinutukoy ko ang inaalagaan sa Pateros at Pasig. Yan nga. Ayun nga ang tinutukoy para kay Camora. Mga ansong maliliit. Pinahintulutan ba ninyo makasulat ako tungkol yan? Ngunit, doon sa studio, kung ang ating mag-aalaga ng kung ang ating mag-aalaga ng ito, dadami ang balot. Hoy, nakakadiri. Maangayit mabuti naman sa lang bawa. Siksikan at kainin sa kubyerta. Nag-uusap sila Mikan Basilio at isa dyan. Akademia, hirap yan. Hindi mo. Danang tubuan naman mo. Biglang ilaw si Simon. Ikaw bang hindi ko ibili ang mga tauhan sa inyo? Kung gayon, sabahan niyo na lamang ko ang tinitulad. Salamat po. Ngunit hindi ko Alis si Simon. Nagsimula ang eksena sa isang bangka na naglalayag sa iyo. Si Simon, Ate Florentino, Ate Salvi, Kapitan, Ben, at Gamora ay nakaupo sa bangka. Ganda ng tanawin. Ngunit wala yung makatay sa mga alaman. Mas makabuluhan ang pwede ng nakaraan kaysa sa kasalukuyan. Tama ka sila. Alam mo niyo ang mundo nito. Nagulat ko si Ate Florentino na kinaman ni Doña Veronica ang dalagang iniwan ng kanyang kasintahan na naging arsobispo. At dahil di ba, may pagkawan na kayo kung saan nila nakapagpilihan sa mundo. Kakaawa nun. Ang kawawang Doña Eronica. Ngunit, nakakala ng patos na panakalupit. Alam ba ninyo ang milagro ng San Nicolas? Nakukwento si Pati Salvi ng alaman ni San Nicolas at ng mga buhayang tingkaro. Nakakatawa, parang kwento sa mga bata. Hay sa kilo, parang buhay din pala ito. May mga agos na umaagos, may mga alon na sumasalpok, at may mga alaman na